Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na bayan, di nagkalaka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Mapag-irog na Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan, inagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Habang tayo po'y naglalakbay mga kapanalig sa mundong ito, patuloy po tayong humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Huwag po nating kalilimutang si Jesus ay kasakasama natin hanggang sa wakas ng panahon, ayon na rin mismo sa pangako niya. At kung kailan tayo higit na hinahihirapan, siya namang sobrang lapit niya sa atin. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat na nagawang kasalanan, at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kami nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lunsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki, palabas ng lunsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay.
Ngunit sumagot si Lot, "Wag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ng utang loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaring doon na lamang sa maliit na bayang yon? Oo, doon na kayo magpunta. At hindi ko wawasakin ang bayang yon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon." Maliit ang bayang yon kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lunsod na iyon at buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawi ng Diyos ang mga lunsod na yun, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kanyang iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon ako'y yung siyasatin, ako'y yung subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarilit layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanila ang gawaing kasamaan, mga taong sa tuwin ay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y iligtas sa panganib, panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Poon, ikaw ay pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan mo kami, sabi nila. Lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Purihin ang Diyos. Magandang umaga po mga kapanalig. Patuloy po tayo sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya at yung kwento po ng kagandahang loob ng Diyos bilang pagtugon niya sa kanyang pangako kay Abraham, ang patuloy nating naririnig sa pagbasa simula po kahapon. Balikan po muna natin saglit yung kahapon kung saan nakipagtawaran si Abraham at hindi po sa kanya nakulitan ang Diyos. Kaya hindi malinaw po, hindi po makukulitan sa atin ng Diyos sa ating pakikiusap, pagsamo o paghingi ng kanyang tulong. Kasi nagsimula po sila sa 50, di po ba? At umabot sila sa 10. Kung may 50 matuwid na tao ba sa dalawang lungsod ng Sodom at Gomora, gugunawin? Hindi. Bumaba at nagkarating sa 10. Sa kasamaang palad, 4 lang po ang matuwid na tao sa dalawang lungsod. Ito ay ang mag-asawang Lot at ang 2 nilang anak na babae. Kulang pa po ng 6 doon sa napag-usapan. Minsan nga po iniisip ko rito sa bahaging ito, kung nagpatuloy pa kayo sa pakikipagtawaran si Abraham at sinabi niya, kung may 4 kayo, malakas po ang kutob ko. Maaring mali ako, pero malakas po ang kutob ko. Pagbibigyan pa rin siya ng Diyos. At ngayon naman po, iniligtas na nga dahil ang katarungan ng Diyos ang umiral. Huwag po nating isipin na ito yung galit, puot ng Diyos. Ito po ay katarungan ng Diyos. Katarungan ng Diyos na hindi makatarungang matuloy pang umiral ang kasamaan sa dalawang lungsod. Kaya ito'y ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapaunlan ng asupre, nag-aapoy na asupre. Subalit, ang nakalulungkot po, yung pagbasa na po ngayon, yung karugtong, ang napakasimpleng tagubilin. Patuloy kayo sa inyong paglakad, anuman ang inyong marinig, kasi papunta sila sa maliit na bayan, na hindi nga doon sila pinapupunta ng anghel, kundi sa kaburulan. Malayo ang kaburulan, kaya nakiusap si Lot na doon lang sa maliit na bayan. Pumayag ito. Pero yung bilin na, huwag lilingon. Napakasimple po, di ba? Mahirap po lumingon. O mahirap, kapag may stiff neck ka, siguro wala naman stiff neck yung ano. Pero hindi po ito nagawa. Kasi nga, siyempre, naririnig niya yung ingay, pagsabog, at malamang pati hiyawan ng mga tao. Pero, alam niya po, nagugunawin. Kaya, ano po bang aasahan mo kapag ang isang lugar ay tutupukin? Makaririnig ka po talaga ng ingay, ng paghiyaw, pagdaing, paghingi ng tulong, ng panaghoy. Hindi po nagawa ang napakasimpleng bilin. At yan po ang nangyayari po sa atin. Napakasimpleng bilin. Simpleng bilin na huwag magsinungaling. Simpleng bilin na magsimba kapag araw na linggo. Simpleng bilin na mahalin at igalang ang mga magulang. At marami pang iba. Hindi po natin magawa. Hindi po natin magawa. Kaya huwag po tayo magtaka kung may nagiging di magandang resulta sa ating di pagsunod. Kasi kung may biyaya po ang pagsunod, mga kapanalig, mayroon din pong hindi magandang resulta ang di pagsunod. Hindi po marapat na hindi na tayo sumunod ay bibiyayaan pa tayo. Ang biyaya po ay nasa pagsunod. Punta na po tayo sa Ebanghelyo na kung saan matinding unos ang dinanas ng mga alagad kasama si Jesus habang nakasakay sa bangka. Mula sa Capernaum, tatawid po sila, babalik na sila sa bayan ng Galilea. Hindi po bago ang ganitong pangyayari sa lawa ng Galilea o tinatawag din po Tiberias, sapagkat ito po ay isa ito sa may pinakamababang lokasyon at napapalibutan po siya ng mga matataas na burol. Kaya kapag umihip po ang malakas na hangin,
Wala po talagang malalabasan ito. Nakakulong yung lawa. Kaya iikot po ng iikot yung malakas na hangin. At sa pag-ikot nito, ang siyempre, na-imagine nyo po yung tubig sa palangga ng kinakalawkaw mo pong ano. Ganun po mangyayari nun. Kasi hindi po magawang kumalat ng hangin. Doon po siya iikot ng iikot. Kaya ang sasabukayin niya po ay yung tubig ng lawa. Hindi po ito bago sapagkat nakaranasan, sapagkat karamihan sa mga alagad ay mga mangingisda. At doon po sila nangingisda. Wala na pong iba. Pero bakit sila nahintakutan sa pagkakataong yun? At sa pagkakataon na yun, na kung saan kasama pa nila si Jesus. Hindi po ba nakapagtataka yun? Una, hindi pa po ganong kalalim ang pagkakakilala nila kay Jesus. Hindi pa po nila ganong kalalim. Tandaan na nasa unang bahagi pa lang ito. Hindi man una, kundi di pa malayo-layo, ikawalong kabanata pa lang po ito ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ang Ebanghelyo po ni San Mateo, ito po ang pinakamahaba sa 4 na Ebanghelyo. May mahigit 26 o 28 kung di ako nagkakamali. So, halos nasa bungad pa lang po. Kaya masasabi po natin, hindi pa po natatagalan ang pagsasama-sama ng mga alagad at ni Jesus. Bagamat umabot po ng 3 taon ang kanilang pagsasama-sama sa pagtuturo, pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalais sa masamang espiritu at iba pang mga tanda't himala na ginawa ni Jesus, masasabi natin sa pagkakataong ito, hindi pa po sila ganong katagal nagsasama-sama. Kung kaya naman, hindi pa po ganong kalalim ang pagkakakilala nila kay Jesus at kukunti pa rin marahil ang nasasaksihan nilang mga himala na ginawa ni Jesus. At kung magkaminsan nga po, kahit may nasaksihan nila silang himala, pag naharap po sila sa pagsubok, hindi po nila naalala. Limot po sila. Limot po sila. Halimbawa po, anong halimbawa nito? Yung pagpapakain ni Jesus ng sa 5,000 katao gamit ang 5 tinapay at 3 isda. Makatapos nito, lumakad siya sa ibabaw ng tubig, di ba? Nakita nila yung himala ng pagpaparami. Na lumalakad na si Jesus, nahintakutan, nagulat naman siya. Limot nila na itong kasama nila ay hindi ordinaryong guro, hindi ordinaryong leader pang relihiyon sa Hudyo, kundi ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay, na siyang sinabi ni Pedro nung Ebanghelyo ng Linggo sa Caesarea Philippos. So pwede natin pagbigyan sila doon. Hindi pa malalim ang pagkakakilala kay Jesus. Pero, paano naman yung pagiging nilang mangingisda? Lalo na veterano po silang mangingisda. At wala naman po sigurong mangingisda na hindi marunong lumangoy. Di po ba? Hindi ka mangangahas na mamalakaya o gawing hanap buhay ang pangingisda kung hindi ka marunong lumangoy. At ang mga mandaragat po, isa po sa requirement sa kanila niyan ay marunong sila lumangoy. Kaya hindi pa pwedeng magbabarko ako gusto ko pero takot sa tubig o hindi marunong lumangoy. Hindi po pwede yun. Ngayon, mga kapatid, ikalawang punto ng pagninilay, ang takot nakakaparalisa. Nakakaparalisa po ang takot. Nawawala po tayo sa, kaya nga, ano po ang bilin? Pag may kalamidad, may lindol, sunog, pag nagpanik po kasi tayo, hindi na po natin alam ang gagawin natin. Mabablangko, maaring ang magiging hakbang natin ay patungo sa kapahamakan sa halip na tungo sa kaligtasan. Nagpanik po sila. Nagpanik po ang mga alagad. At sa pagpapanik po nila, ang iniisip nila, mamamatay na tayo. Paano ka mamamatay? Marunong ka nga lumangoy. Pagpalagay na natin, lumubog nga yung barko, ay yung bangka. Ngayon, sa pagpapanik nila, yung nagpapahingang si Jesus ay binulabog, ginising nila. Ginising nila. Kaya naman, bago patahimikin ni Jesus
ang malakas na hangin at malalaking alon, pinagsabihan muna sila. Hindi inuna ni Jesus na pinatahimik muna ang nangangalit na alon at malakas na hangin. Pinagsabihan, ba't kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Parang kulang lala sabihin ni Jesus ay, andito ako. Kung lulubog man tayo, ay kasama niyo ako lulubog. Di po ba? Hindi naisip ng mga alagad yun. At saka yun nga, marunong silang kumampay at pumadyak ng paa sa tubig bilang mga mangingisda. Ikatlong punto ng pagninilay po sa sitwasyon na ito. Bakit kahit napakaingay ng paligid, hatid ng alon at ng hangin ay himbing na himbing si Jesus? Huwag niyo pong sabihin, nagkukunyari lang siya natutulog, ha? Hindi po yung gagawin ni Jesus. Hindi po siya magsisinungaling, hindi niya po yung gagawin. Sino lang po ang nagagawang matulog na mahimbing kahit maingay ang paligid? Yung mga tao pong pagod na pagod. Di po ba? Yung mga taong pagod na pagod, kahit maingay sa paligid, mahimbing pa rin ang tulog. Sino pa po? Yung mga taong walang inaalala. Pasok po pareho si Jesus doon. Pagod siya. Kasi, nag-mission po sila. Galing sila sa misyon. Hindi sila galing sa kasalan. Hindi sila galing sa sinagogo para tuparin ang hinihingi sa kanila bilang mga Hudyo. Galing po sila sa pagmimisyon. Pagod si Jesus, kaya hindi niya po alintana yung ingay. Kasi totoong tao po siya. Bilang totoong tao, napagod, napuyat, nagutom, nasaktan, pinawisan, gininaw, pagsapit ng gabi, maliban sa kasalanan. Yun po ang wala sa kanya. At wala po siyang inaalala. Wala po siyang inaalala sapagkat siya ay Diyos. Siya po ang tagapaghatid nga ng kapayapaan. Ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan ay pinasinayaan, sinimulan sa mundo sa kanyang pagdating. Kaya nga po yan ang malimit niyang ituro, pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Pagod din ang mga alagad. Kaya lang, ang dami nilang inaalala at ang pangunahing inaalala nila nung oras na yon, na sila'y mapapahamak, na sila'y lulubog, na sila'y mamamatay. Kaya di na po nila naisip ang mas maigi, ang manalangin. Di nila naisip yun. Di nila naisip na balansehin po, o kaya pinapasok ng tubig, lilimasin, di po ba? Lilimasin yung para hindi dumami yung total, hindi lang naman sila 2 o 3 doon. Patuloy na, sabay-sabay sila maglilimas. O kaya kung gumigilid kung bumabaling sa kabilang panig yung bangka, yung pang ginagawa, pag nakikita mo po yung mga tripulante, naglalambitin-lambitin po yan sa para balansehin, para hindi tuluyang tumaob ang bangka. Kasi ito yung mga bangka na hindi naman po ito sobrang laki. Siguro, tama lang sa kanilang mga alagad at si Jesus. So pag ganun po, hindi po yun sobrang laki. Pag halimbawa, ang isang bangkang dimotor ay kumakarga na po ng mga 50, ang laki na po nun. Sobrang laki na po nun. Pero hindi po ganun kalaki ang sinakyan nila. Pero ganun pa man, may iba pa silang magagawa sa halip na mataranta, sa halip na magpanik, sa halip na pagbigyan. Hayaan nating matulog kasi pagod ang ating guro. Mga kapatid, sa mundong ito na ating ginagalawan, sabi ko kanina sa simula, kasi simbolo yung unos na yun eh. Hindi lang po ito gawa ng kalikasan. Simbolo po ito ng iba't ibang unos sa buhay na pwede nating harapin sa buhay na ito. Simbolo rin po yung bangka ng simbahan na kung saan tayo ay mga nakasakay sa simbahan, tayo mga mananampalataya. Ang personal nating buhay,
at ang bangka na kinakatawan ng simbahan na ating kinabibilangan ay parehong dumaranas ng iba't ibang unos. Kapit lang po tayo kay Kristo. Huwag tayong mataranta. Huwag tayong matakot sapagkat hindi niya tayo pababayaan at siya rin po ang may sabi, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Hanggang sa muli niyang pagbabalik. Tapat ang Diyos. At kung sakaling hayaan niya man pong may di magandang mangyari ayon sa ating pagkaunawa o ayon sa ating pakiramdam, sa bandang huli, maigi pa rin po ang ibibigay niyan. Magiging magandang resulta. Halos 1 taon na po ang nakalilipas. May matindi pong ulan na tuloy-tuloy. Plus, doon po sa aming neighborhood, mayroon pong isang compound. Mayroon pong isang compound na napuno po ng tubig. Napuno po ng tubig na umabot na halos sa bubong. Mataas din po yung bakod nila. Tas nagiba po yung nagiba po yung pader dahil nga hindi na na-contain yung tubig. Kaya po, yung parang may dam na pinakawalan ng pumasok po pati doon sa kasi hindi kinaya ng creek na malapit doon sa amin. Bago pa po, umuulan pa lang po ng malakas, nagdasal na po ako. Nagdasal na ako. At tinawag ko pa nga po si Saint Charbel, ang Palestinian monk na isang miracle worker. Hawak ako, may maliit akong may maliit akong larawan niya. Hawak-hawak ko siya, nakaharap doon sa labasan sa malakas ang ulan. Pero binaha pa rin po kami. Umabot sa bahay at hanggang hita po. Habang naglilinis na po kami lahat, ako po sa kwarto ko lang inabot po ako. Nagsimula ako ng 3:00 ng hapon, natapos po ako mag-8 na. Habang iniisip ko po yun, bakit nagdasal naman ako. Kalaunan po, may maganda po siyang ginawa sa akin personal, yung pangyayaring yun. Ano po ang magandang nagawa? Yung mga anik-anik pong hindi ko maitapon. Nalinis po yung aking kwarto kasi mga certificate, kung ano-ano, mga litrato na ano-ano. Na-let go ko kaagad po yun matapos na lumubog. Basa na lahat, di mo na mapapakinabangan. Pero hindi pa nababasa. Alam ko nagpapasikip na siya ng kwarto pero hindi ko maitapon-tapon. Yung baha na hindi magandang hatid, yung baha, napakarumi, burak nung bumaba ang yung baha. Ito ang nagpabilis ng pagtatapon ng mga dapat ko nang itapon noon pa. Bagamat may mga nasama doon na mga importante. Pero ganun pa man, katulong ito para mabilis kong ma-let go yung mga basura. Kaya huwag nating antayin na basahin pa tayo bago tayo magtapon ng mga basura kasi hindi naman talaga nung kahalaga. Mahalaga lang sa tingin natin o kaya nilagyan natin ng emosyon. Di ba? Anong emosyon na sinasabi ko? Ito kasi yung unang card na tinanggap ko. Ito kasi yung may dedication ni ganito. Ito kasi yung unang Kaya hindi natin ma-let go. Ano't ano man mga kapatid, kahit hindi magagandang pangyayari sa ating buhay, pag pinag-aralan mo yan, mayroong magandang ibubunga ito. At ang Diyos sa bandang huli ay naroon pa rin, hindi tayo pinabayaan at di tayo napahamak. Amen. Sumusunod sa anak ng Diyos na maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan at napakagulong mundo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap
at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan, sa Ukraine at sa buong mundo. At ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pag-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wiga, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unitahin, sarili ay inihain. Sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapan mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Leon, 14 na aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoong Jesus, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa atay at bato, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may karamdaman. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas na loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway wag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may bigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal
sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, amin po kayong inaaniyahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-centered liturgical celebration. Sa pagdiriwang na ito, sama-sama tayo magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Maari po kayong dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para po sa inyong mga pamisa, pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, para sa mga kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lang po sa Religious Department sa mga numerong 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin po si Miss Rene Jose o si Miss Alin Nahi. Maraming salamat po, mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo't dagdagan ang pananampalataya upang mabawasan o tuluyan ng mawala ang ating mga takot at alalahanin. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.